Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2871. Hindi na nagsalita ng kalokohan si Alvin kay Angus at inihatid na siya pababa. Sa oras na ito, ang labanan sa ibaba ay pumasok sa pinakamatinding yugto nito. Binigyan lang ni Angus ng 3 minuto ang kanyang assistant. Ayaw niyang matakot ang kanyang katulong sa kanyang amo, kaya paulit-ulit niyang hiniling sa mga gwardya na alisin ang lahat ng taong pumasok sa villa sa loob ng 3 minuto. Ngayon, mahigit kalahati ng 3 minuto ang lumipas. Sa ilalim ng paghihimok at pangangasiwa ng katulong ni Angus, ang mga gwardya ay naglulunsad ng isang matinding pag-atake kay Eric at sa iba pa, na gustong patayin silang lahat. Ang ganitong malakas na pag-atake ay tiyak na magreresulta sa mga casualty. Gayunpaman, naglalagay din sila ng matinding pressure kay Ariki at sa iba pa. Sa kasalukuyan, lahat si Ariki at ang iba pa ay nasugatan. Ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan. Ang masama pa ay ang mga taong namamahala sa pagbabantay sa labas ng villa ay nagdala rin sa kanila ng masamang balita. Ang isang malaking bilang ng mga tropa ay patungo dito, at ang mga taong iyon ay pawang armado. Malinaw, sa sandaling dumating sila, kukumpletuhin nila ang pagkubkob. Kung gayon, magiging wishful thinking na umalis si Ariki at ang iba pa ng ligtas. Ngayon, lahat ay umasa na lamang kay Alvin. Si Alvin lang ang makakapagbigay ng turnaround para sa buong bagay. Si Alvin lang ang makakahuli kay Angus, at magkakaroon sila ng bargaining chip para makipag-ayos sa kalaban at makaalis ng ligtas. Ngayon, ilang minuto na ang lumipas mula nang umakyat si Alvin. Nag-alala si Eric at ang iba pa na baka may nangyari kay Alvin, at kung bakit hindi pa siya bumababa. Bilasan ninyong lahat, sumugod kayo. Kung sino man ang maglakas loob na umatras, diretsyong papatayin ko siya. Ungol ng katulong ni Angus. Sa nakalipas na 1 o 2 minuto, naglunsad sila ng ilang malalakas na pag-atake. Bagamat nagdulot sila ng maraming panggigipit at casualty sa kalaban, matiyagang lumaban ang kalaban. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakaka-rush. Maging ang ilan sa kanilang sariling mga tao ay nasugatan. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan ang katulong ni Angus. Kahit wala ang utos ni Angus, pinatay na sana niya ang lahat ng taong ito para mailabas ang puot sa puso niya. Sa dagandong ng katulong ni Angus, muling naglunsad ng singil ang mga gwardya. Malinaw din nilang naramdaman na hamina ang firepower ng kabaligtaran. Malinaw, napakaraming mga tao ng kabilang panig ang nasugatan, na direktang naging sanhi ng pagkawala ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Dahil dito, nabawasan ng malaki ang pressure sa kanila. Nagbigay ito sa kanila ng tiwala na wasakin ang kalaban. Hanggat maaari silang sumugod, walang sinuman sa mga tao sa kabilang panig ang makakatakas. Lahat, tumigil na kayo. Maya-maya lang ay may biglang sumigaw mula sa itaas. Ang mga gwardya at ang katulong ni Angus ay hindi malay na tumingin sa itaas. Pagkatapos, nakita nila si Alvin na nakatutok ang baril kay Angus habang pababa ng hagdan ang dalawa. Samantalang si Angus mismo, hinawakan niya ang kanang kamay gamit ang kaliwang kamay. Ang kanyang kanang kamay ay patuloy na dumudugo, at siya ay tila nasa gulat at nalulungkot na kalagayan. Tumigil kayong lahat. Kung hindi, papatayin ko siya. Sabi ulit ni Alvin. Natigilan ang katulong ni Angus. Hindi niya inaasahan na may sasalo kay Angus. Paano nakaakyat ang taong iyon? Sila ay nagbabantay sa hagdanan sa lahat ng oras na ito, at ang kalaban ay sinupil nila sa sulok. Paano sila biglang sumulpot sa itaas at hulihin ang kanilang superior? Gayunpaman, gaano man siya keteranta, alam ng katulong ni Angus na hindi ngayon ang oras para isipin ito. Mabilis niyang pinakiusapan ng mga gwardya na itigil na ang pagbaril, sa takot na mapahamak si Alvin at mabaril nila si Angus. Dapat malaman na ang katulong ni Angus at Angus ay nasa iisang bangka. Kung mas mataas ang posisyon ni Angus, mas mataas ang posisyon ng kanyang assistant. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nasaktan ni Angus. Ang katulong ni Angus ay laging nasa tabi niya. Naturally, marami siyang nagawang malilim na bagay para sa kanya. Kaya naman, marami siyang kaaway. Ngayong nasa mataas na posisyon si Angus at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga,
natural na hindi na nasa panganib ang kanyang assistant. Gayunpaman, kapag may nangyari kay Angus, wala nang magpoprotekta sa kanya. Tapos, halos siguradong gagantay siya. Sa makatuwid, ang katulong ni Angus ay hindi gustong makita ang anumang mangyari kay Angus. Kahit na may kaunting posibilidad, hindi siya handang makipagsapalaran. I've already asked them to stop. Don't be impulsive. Keep your gun away. Don't misfire, sabi ng assistant ni Angus kay Alvin. Hindi siya pinansin ni Alvin at sumigaw patungo sa pinagtatagwan ni Eric at ng iba pa, "Captain, are you okay?" Lahat po nasugatan. Some of them are seriously injured. Kailangan po naming umalis agad, sagot ni Eric. Pagkatapos, lumabas si Eric at ang iba pa mula sa likod ng bunker. Nagtulungan ang ilan sa mga nasugatan at lumapit kay Alvin. Nang makitang nahuli ni Alvin si Angus, tuwang-tuwa ang lahat. Nangangahulugan ito na hindi lamang sila makakaalis sa lugar na ito ng ligtas, kundi pati na rin na ang misyon ay isang hakbang na mas malapit. "Captain, pumunta muna kayo sa kotse." Itinutok pa rin ni Alvin ang kanyang baril kay Angus, hindi nangangahas na maging pabaya. "Sige, mag-ingat ka," sabi ni Eric. May nasugatan silang mga tao sa kanilang tagiliran, kaya tiyak na kailangan muna nilang sumakay sa kotse. Bukod dito, may mga bihag si Alvin sa kanyang mga kamay, kaya't maaari lamang siyang manatili at huling sumakay sa kotse. "Hindi ka pwedeng umalis. Ito ang Fiery Wind Nation, hindi ang iyong Flight Wind Nation," sabi ni Angus kay Eric at sa iba pa. "Cut the crap." Hinampas ng kamay ni Arwen ang ulo ni Angus. Ang mataas na general ng Fiery Wind Nation ay nasa isang malungkot na kalagayan sa harap ni Arwen. "Walang sinuman sa inyo ang pinapayagang sumunod. Kung hindi, papatayin ko siya," sabi ni Alvin sa katulong ni Angus at sa iba pa. "Nangangako kami na hindi susunod," mabilis na sabi ng assistant ni Angus, "huwag maging impulsive." Sa oras na ito, nakipagkita na si Ariki at ang iba pa sa mga tao sa labas at nagsimulang sumakay sa kotse. Sa oras na ito, natuklasan ni Alvin na maraming tao ang dumating sa labas ng villa. Kung sila ay umakyat sa itaas upang mahuli si Angus mamaya, ang mga taong ito ay pinilit na pumasok at sila ay natapos na. Sa kabutihang palad, nahuli nila si Angus, kaya nasa kanilang mga kamay ang inisyatiba. Siyempre, kahit nasa kamay nila si Angus, hindi masasabi ni Alvin at ng iba pa na ligtas sila. Nalantad ang kanilang kinaroroonan. Bagamat hindi sila pinaputukan ng mga taong iyon, ang kanilang mga buso ay nakatutok sa kanila, naghihintay sa kanilang pag-atake. Medyo pinagpapawisan ang mga palad ni Alvin, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpanik sa mga oras na ito, at hindi rin siya mapakali. Sa oras na ito, siya ay tinutukan ng 12 ng mga baril. Kung gumawa siya ng kaunting pagkakamali, maaari siyang barilin hanggang sa mamatay sa susunod na segundo. Kabanata 2872. Alvin, calm down. Papatayin mo siya kapag nagpatuloy ka sa ganito. Pinigilan ng isa sa mga kasamahan ni Alvin si Alvin. Ang bastos na ito ay nararapat na mamatay. Galit na sabi ni Alvin. Alam nating lahat na karapat-dapat siyang mamatay, ngunit hindi siya maaaring mamatay ngayon. Sabi ng teammate ni Alvin, kailangan pa naming malaman ang tungkol sa space-time key mula sa iyo. Hindi ba't narito tayo? Kung hindi natin makuha ang impormasyong gusto natin, nangangahulugan ito na nabigo ang ating misyon. Kung gayon, mawawalan ng kabuluhan ang mga pinsala ng lahat, at mawawalan ng kabuluhan ang sakripisyo ng ating mga kasama. Ang aming paglalakbay sa Fiery Wind Nation sa pagkakataong ito ay magiging ganap na walang kabuluhan. Panipi, ang sinabi ng kanyang teammate ay dahan-daang nagpakalma kay Alvin. Naiintindihan din niya na ngayon lang talaga siya impulsive. Hindi niya maapektuhan ang misyon ng buong team dahil sa kanyang mga personal na bagay. Sila ay isang koponan at hindi maaaring maging makasarili. Gayunpaman, hindi masisisi si Alvin dito. Alam ito ni Ariki at ng iba pa. Medyo alam nila ang nakaraan ni Alvin at alam nilang iilan sa mga kasamahan nila ang namatay habang inililigtas si Alvin. Hindi ito lihim sa kampo. Simula ng pangyayaring iyon ay tila nagbago na si Alvin sa ibang tao. Halatang nakaukit na sa puso niya ang pangyayaring iyon at sinisisi niya ang sarili niya. Ngayong na-encounter na niya ang salarin ng insidenteng iyon, normal na kay Alvin ang hindi makapagpigil sa sarili.
Kaya naman, hindi sinisi ng mga kasamahan ni Alvin si Alvin. Naiintindihan nilang mabuti ang iniisip ni Alvin. Kung sila lang, baka hindi na rin sila umasta gaya ni Alvin sa mga oras na ito. At saka, kung hindi dahil sa balita ng space-time key, hinding-hindi nila titigilan si Alvin. Tumingin si Alvin kay Angus, na nakoma dahil sa matinding sakit, at sinabi sa kanyang mga kasamahan, kayo na ang gumawa. Kung hindi, natatakot akong hindi ko mapigilan ang aking sarili. Okay, I'll leave it to you guys. Tumabi kayo at magpahinga sandali, sabi ng teammate ni Alvin. Tumango si Alvin at lumipat sa gilid para bigyan ng espasyo ang iba pang miyembro ng team. Pagkatapos nito, ginaisang ng isang miyembro ng koponan si Angus at sinimulang tanungin siya. Ang katigasan ng ulo ni Angus ay talagang lampas sa inaasahan ng lahat. Sa sitwasyon kung saan sunod-sunod na nabali ni Alvin ang kanyang mga daliri, hindi pa rin siya umamin. Ito ay isang sitwasyon na hindi nila inaasahan noon. Sa pagharap sa sitwasyong ito, ang lahat ay lubhang nababalisa. Kung tutuusin, nasa teritoryo pa rin sila ng Firewind Nation, at marami pa ring humahabol sa likod nila. May panganib na mahuli anumang oras. Kung mas maaga nilang nalaman ang sikreto, mas marami silang puwang para mapagmanyobra. Gayunpaman, ang hindi pagpayag ni Angus na makipagtulungan ay nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo. Gayunpaman, gaano man kasakit ang kanilang ulo, mabagal lang ang kanilang nagagawa. Kung talagang pinatay nila si Angus, hindi sila makakakuha ng anumang impormasyon. Sa oras na ito, kumalat na sa mga matataas na antas ng Firewind Nation ang balita tungkol sa paghuli ng mga sundalo ng Windy Nation kay August bilang isang hostage. Maraming tao ang nagulat, ngunit pagkatapos ng pagkabigla, lahat sila ay may iba't ibang damdamin. Ang mga malapit kay August ay likas na nag-aalala sa kanya sa oras na ito. Kung tutuusin, ang Firewind Nation at Windy Nation ay tila magkatugma sa ibabaw, ngunit sa katunayan, maraming mga salungatan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayong ang Agosto ay na-hostage ng Windy Nation, natural na napakadelikado ng sitwasyon. Maganda ang relasyon nila ni August, kaya sa mga oras na ito, natural na nag-aalala sila sa kaligtasan nito. Gayunpaman, sa Firewind Nation, hindi lahat ay malapit kay Angus. Sa katunayan, dahil sa pagsikat ni Angus kamakailan, maraming tao ang nakakita sa kanya bilang isang tinak sa kanilang panig. Hindi sila pala kaibigan sa kanya at nagkaroon ng napakasamang relasyon sa kanya. Bilang karagdagan, ang kaguluhan na idinulot ni Angus sa Jaylee City at Huahay City ay naging dahilan upang hindi magkaroon ng magandang impresyon sa kanya ang mga nakatataas sa dalawang lungsod. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang mga taong nanindigan laban sa Angus ay ang karamihan sa mga tao. Sa oras na ito, ang mga nakatataas na echelon ng Firewind Nation ay pinagsama-sama upang talakayin kung paano lutisin ang bagay na ito. Dapat ba silang makipagkompromiso sa mga sundalo ng Windy Nation at hayaan silang bihagan si August at ligtas na umalis sa Firewind Nation? O dapat ba silang gumamit ng matigas na paraan para direktang atakihin ang mga sundalo ng Windy Nation at protektahan ang reputasyon ng Firewind Nation? Sa tingin ko kailangan na nating umalis at maglunsad ng isang pag-atake. Bago makatakas ang mga sundalo ng Windy Nation sa ating bansa, kailangan nating lipulin silang lahat. Kung matagumpay silang makatakas at mahawakan ang pangkalahatang hostage ng ating bansa, saan mapupunta ang reputasyon ng ating bansa? Sabi ni Don Ness. Si Don Ness at August ay karaniwang hindi magkasundo. Pareho silang nagkaroon ng malakas na pakikipagkompetensya sa relasyon. Nitong mga nakaraang buwan, patuloy na tumataas ang status ni August, na labis na ikinalungkot ni Don Ness, ngunit wala siyang magagawa. Dahil si August ang namamahala sa space-time key mission, tila nahihirapan na siya. Sinamantala ni Don Ness ang pagkakataon na patuloy na salakayin ang Agosto. Gayunpaman, dahil naabot ni August ang puntong ito, tiyak na hindi siya incompetent. Walang gaanong epekto ang mga pag-atake ni Don Ness, na labis na ikinalungkot ni Don Ness. Kamakailan lang parang nagkakaproblema si Angus. Dumating ang ilang sundalo mula sa Fen Nation, at tila pinapahirapan nila si Angus. Angus ay paulit-ulit na dumanas ng mga pagkatalo, at kahit na matapos ang maraming pagsisikap, hindi pa rin niya nagawang makuha ang mga ito.
Bukod dito, nakakuha si Angus ng ilang mga kaaway sa loob ng Fen Nation. Dahil dito, nakakita ng pagkakataon si Dons. Ngunit ngayon, si Angus ay nasa malaking problema. Talagang nahuli siya ng mga taong iyon mula sa Fengfan Country. Ito ang nagpasaya kay Dennis. Natural na ayaw niyang pabayaan ang pagkakataong ito. Sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para maalis si Angus minsan at para sa lahat. Hindi ako sang-ayon. Ang paggawa nito ay malalagay lamang sa panganib si August. Nasa kamay pa rin siya ng mga maput na sundalo ng Windy Nation na iyon. Hindi natin sila mapipiling atakihin sila. Patatagin lang muna natin ang sitwasyon ng mga sundalo ng Windy Nation. Sabi ng isang taong malapit kay August. Ang paggawa nito ay hahayaan lamang na makatakas ang mga sundalo ng Windy Nation. Hindi natin sila mapapaalis ng ligtas. Masisira niya ng mukha ng ating bayan. Tsaka napakataas ng status ni August at marami siyang alam. Kapag naibalik na siya ng mga sundalo ng Windy Nation, walang makakasiguro na hindi siya magsasabi ng hindi dapat sabihin. Sa oras na maglabas siya ng maraming sikreto, ito ay isang malaking dagok sa atin, sabi ni Dons. Ang mga salita ni Dons ay nagdulot ng maraming tao sa pagmumuni-muni. Kailangang sabihin na ang mga salita ni Dons ay napakamakatwiran. Kung ibabalik ng mga taong iyon si Angus sa Firewind Country, magdudulot ito ng maraming problema sa Firewind Country. Kabanata 2873. Pagkasakay ng kanyang mga kasamahan sa sasakyan, inihatid na rin ni Arvin si Angus sa sasakyan. Sa labas ng sasakyan, marami ng mga sundalo mula sa Firewind Nation ang natipon. Gayunpaman, dahil ang Angus ay nasa ilalim ng kontrol ni Arvin, ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sumakay ka sa kotse at sundan mo sila. Hanggang sa pinaandar na ni Alvin at ng iba ang sasakyan ay inutusan ng assistant ni Angus ang lahat ng sundalo na sundan si Alvin at ang iba pa. Obviously, alam din ng assistant ni Angus na gustong kunin ni Alvin at ng iba pa si Angus bilang hostage. Hindi nila pakakawalan si Angus hanggat hindi sila ganap na ligtas. Ang katulong ni Angus ay nag-aalala lamang tungkol sa kaligtasan ni Angus. Wala siyang pakialam kung makatakas man ang ilang tao mula sa Fen Nation dahil dito. Kung tutuusin, may iba pang magpapatuloy sa pagkuha. Hanggat ligtas si Angus, walang magiging problema. Kung alam ng assistant ni Angus na si Arvin, ang taong nagtataglay ng space-time key, ay kabilang sa mga taong ito, baka hindi niya akalain. Sa kotse, si Ariki ang nagmamaneho, sinusubukang ipagpag ang mga humahabol sa likod nila. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nagmamadali at sumusunod sa likuran nila. Hindi ganoon kadaling iwaksi ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Para naman sa ibang miyembro, sa mga oras na ito, nagbibenda at ginagamot ang kanilang mga sugat. Sa nakaraang labanan, lahat sila ay nasugatan, at may ilan pa nga na malubhang nasugatan. Ngayong nagkaroon na sila ng pambihirang pagkakataon na makahinga, agad nilang sinimulan ang paggamot sa kanilang mga sugat. Sinasamantala ni Arvin ang oras para tanungin si Angus, na gustong malaman ang tungkol sa space-time key. Huwag ka nang magtanong, hindi ko sasabihin sa iyo ang sikreto ng space-time key, mariing sabi ni Angus. Gayunpaman, hindi rin niya sinabi kay Ariki at sa iba pa na kasama ni Arvin ang space-time key. Kung tutuusin, iniisip pa rin niyang kunin ang space-time key. Kung alam ni Ariki at ng iba pa na kay Arvin ang bagay, tiyak na kukunin ng mga nakatataas sa Fen Nation ang space-time key kay Arvin. Sa oras na iyon, napakahirap para sa kanya na ibalik ang space-time key. Dahil kay Arvin ang bagay, mas malaki ang pagkakataon na maibalik niya ito. Bukod dito, kapag ang space-time key ay nasa kamay na ng mga nakatataas ng Fen Nation, malamang na pag-aralan nila ang sikreto. Hindi yun makakabuti para sa Angus o sa Firewind Nation. Kung iiwan ito sa mga kamay ni Arvin, halos imposibleng malaman ni Arvin ang sikreto ng mag-isa. Dahil sa ideyang ito kaya hindi sinabi ni Angus ang totoo. Hindi sinasabi. Tumingin si Arvin kay Angus na may seryosong ekspresyon. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Dati sa villa, walang oras si Arvin na dahan-daang mag-interrogate kay Angus tungkol sa space-time key dahil sa oras. Kung tutuusin, nasa panganib pa rin si Ariki at ang iba pa noong mga oras na iyon at hindi makapag-antala.
Gayunpaman, iba na ngayon. Bagamat hindi pa sila nakakalabas sa panganib, walang magawa si Arvin, kaya natural niyang may tanong si Angus. Bukod dito, kapag mas maaga nilang nalaman ang tungkol sa space-time key, mula sa Angus, mas maaga silang magiging ligtas. Pagkatapos ng lahat, kapag nakuha na nila ang sikreto ng space-time key, hindi na nila kailangang panatilihing nasa tabi nila si Angus. Sa oras ng panganib, maaari nilang patayin siya ng direkta upang maiwasan siyang maging pabigat. Ngayong hindi nakikipagtulungan si Angus, hindi na kailangang maging magalang si Arvin sa kanya. Hinawakan ni Arvin ang kamay ni Angus at saka dinurog ang daliri nito gamit ang puwitan ng kanyang baril. Biglang narinig ng lahat ng tao sa sasakyan ang tunog ng kotse. Nabali ang mga daliri ni Angus. Pagkatapos, hindi napigilan ni Angus na mapasigaw. Walang pag-aalinlangan si Arvin tungkol sa paggamit ng malupit na paraan para tanungin si Angus. Bago ito, 2 beses nang nagpadala si Angus ng mga tao upang makalusot sa kanilang kampo, at ang target ay siya. Nai-imagine ni Arvin kung gaano kalungkot ang kanyang katapusan kung mahulog siya sa mga kamay ni Angus. Bukod dito, dahil kay Angus, ilang mandirigma sa kampo ni Arvin ang napatay. Laging nasa isip ni Arvin ang bagay na ito. Nanumpa siya na kung may pagkakataon, tiyak na ipaghihiganti niya ang mga kasama dahil namatay ang mga iyon dahil sa kanya. Ngayon, nasa harapan na niya ang salarin. Paano magiging magalang si Arvin kay Angus? Paano siya naawa sa kanya? Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Tanong ni Arvin. Kung ayaw mo, isa-isa kong babaliin lahat ng 10 daliri mo. Hey, sa tingin mo papayag ako dahil lang dito? Sabi ni Angus. Ang tigas ng ulo ni Angus ay medyo lampas sa inaasahan ni na Arvin, Ariki, at ng iba pa. Sa una, sa kanilang opinyon, itong Angus, na nasa mataas na posisyon, ay dapat na namuhay tulad ng isang prinsipe at hindi nakayanan ang mga paghihirap. Hindi nila inaasahan na kahit namumutla na ang mukha niya sa sakit ay hindi pa rin siya umaamin ng pagkatalo at nagpupersige pa rin. Since you insist, don't blame me for being ruthless, sabi ni Arvin. Pagkatapos, lumapit siya kay Angus at bamulong, ito ay maituturing na paghihiganti sa mga kasamahang pinatay mo. Lahat sila namatay dahil sayo. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit dapat mong maunawaan. May ngiti pa rin sa mukha si Angus. Ang mga salita ni Angus ay nagpatibok ng puso ni Arvin. Oo, maaaring hindi alam ng iba ang tungkol dito, ngunit alam ni Arvin sa kanyang puso na dahil sa kanya ang space-time key, kaya nagpadala si Angus ng mga tao upang hulihin siya, na hindi direktang humantong sa malagim na pagkamatay ng mga kasamang iyon. Kung siya ay nahuli ni Angus ng mas maaga, marahil ang iba ay hindi siya nadamay. Hindi, namatay silang lahat dahil sayo. Umungol si Arvin at muling binasag ang puwitan ng kanyang baril, nabali ang isa pang daliri ni Angus. Muling tumili si Angus na lalong namutla ang mukha at halos himatayan siya sa sakit. Ikaw na mamamatay tao, ang lahat ay dahil sa iyo. Habang nagsasalita si Alvin, nabali niya ang isa pang daliri ni Angus. Para siyang nabaliw. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Angus at isa-isang binali ang mga daliri ni Angus. Nakita ng mga nakapaligid na teammates na parang medyo nawala ang mood ni Arvin. Natakot sila na direkta niyang papatayin si Angus, kaya mabilis nila itong pinigilan. Hindi nila gustong protektahan si Angus, ngunit dahil hindi pa nila nakuha ang impormasyong gusto nila. Hindi pwedeng mamatay si Angus ng ganun lang. Kung hindi, ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kabanata 2874. Dahil sa mga salita ni Dos, karamihan sa mga taong naruroon ay sumuporta sa pag-atake. Bagamat mayroon pa ring ilang tao na gustong patatagin ang mga tao ng Fengji Nation at iligtas si Angus bago salakayin ang mga tao ng Fengji Nation, hindi kinaya ng mga taong ito ang mga kahihinatnan ng paglabas ng lihim. Pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan ay masyadong matindi. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang talakayan, ang huling desisyon ay agad na atakihin ang koponan ng Fengji Nation at huwag hayaan silang matagumpay na makatakas. Para naman sa nahuli na si Angus, gagawin nila ang kanilang makakaya upang iligtas siya. Kung hindi yun gagana, uunahin nila ang pag-atake sa koponan ng Fengji Nation.
Matapos maipasa ang naturang resolusyon, lubos na nasiyahan si Dance. Nangangahulugan din ito na si Angus ay inabandona. Bagamat may ilan na mas malapit kay Angus at nakikipaglaban para sa isang pagkakataon para sa kanya, sa katunayan, ang pagkakataong ito ay hindi umiiral. Ano ang ibig sabihin ng pagsisikap na iligtas siya? Ano ang ibig sabihin ng humanap ng pagkakataon? May pagkakataon man na iligtas siya o wala, hindi ba't nasa mga sundalong nasa harapan ang magdesisyon? Si Angus ay may sariling puwersa at subordinate sa hukbo, at gayon din si Dance. Ito ay isang bihirang pagkakataon, at ayaw itong palayain ni Dance. Kaya naman, matapos maipasa ang resolusyong ito, agad niyang inutusan ang kanyang pangkat na huwag pansinin ang pagkakakilanlan at kaligtasan ni Angus sa panahon ng labanan. Mas mainam kung namatay si Angus sa labanan. Kung walang pagkakataon, kailangan nilang gumawa ng isa. Ang utos din ni Dance ay humanap ng pagkakataon ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, ang kanyang paghahanap para sa isang pagkakataon ay ganap na naiiba mula sa resolusyon. Sinabi ng resolusyon na maghanap ng pagkakataon para iligtas si Angus. Pagkatapos ng lahat, si Angus ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Blazing Wind Nation, kaya kailangan niyang protektahan. Ang paghahanap ni Dance para sa isang pagkakataon ay ganap na kabaligtaran. Nais niyang humanap ng pagkakataon ng kanyang mga nasasakupan para patayin si Angus at huwag na siyang makabalik ng buhay. Kung namatay si Angus sa kamay ng mga tao ng Fengji Nation, natural na iyon ang pinakamahusay. Gayunpaman, kung pinalad na makatakas si Angus, magkakabisa ang mga naunang pagsasaayos ni Dance. Sa anumang kaso, ang intensyon ni Dance ay hindi dapat payagang makabalik ng buhay si Angus. Kahit anong paraan ang ginamit. Siyempre, naintindihan ng mga subordinate niya ang ibig sabihin ni Dance. Gayunpaman, sa gayong matinding labanan, normal lang na isa o dalawang tao ang mamatay. Kung sino ang mamamatay, mahirap sabihin. Wala namang nagtakda na hindi mamamatay ang mga may mataas na katayuan, di ba? Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Angus na sumuko na sa kanya ang kanyang bansa. May mga tao pa nga sa loob ng bansa na naghahanap ng mga pagkakataon para patayin siya. Sa oras na ito, pagkatapos nagisingin ng mga kasamahan ni Alvin, siya ay muling itinatanong. Gayunpaman, talagang napakatigas ng ulo ni Angus. Kahit na pinahirapan siya sa lahat ng uri ng paraan, wala siyang balak na ibuka ang kanyang bibig. Alam niya na ang kanyang mga tao ay sumusunod sa kanyang likuran, naghahanap ng pagkakataong iligtas siya. Naniniwala rin si August na malalaman na ng upper echelons ng bansa ang tungkol sa kanyang pagkidnap. Sa oras na iyon, tiyak na mag-iisip sila ng mga paraan upang mailigtas siya. Hindi naman kasi mababa ang status niya sa Blazing Wind Nation. Kaya naman, hanggat nagtitiyaga siya, tiyak na maliligtas siya. Dahil mismo sa pag-iisip na ito ay desperadong tiniis ni Angus at hindi ibinuka ang kanyang bibig. Sa halip, lihim siyang naghintay ng tulong. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Angus ay talagang mabilis na nalaman ng kanyang mga kasamahan ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng isang talakayan, nagpasya silang huwag ng todo-todo para iligtas siya, ngunit salakayin ang mga miyembro ng pangkat ng Fengli Nation. Kung tungkol sa kanyang kaligtasan, ito ay ganap na nakasalalay sa Diyos. Kung alam lang ni Angus ang sitwasyong ito, tiyak na hindi siya magiging optimistic gaya ngayon. Don't waste your energy. I won't confess, malamig na sabi ni Angus sa mga kasama ni Alvin. Sa panahong ito, ang mga kasamahan ni Alvin ay labis na nag-alaga kay Angus. Bagamat napigilan nila si Alvin na mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, hindi ito nangangahulugan na magpapakita sila ng awa kay Angus. Hindi sila magiging magalang kay Angus. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang layunin. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay namatay sa Blazing Wind Nation. Sa makatuwid, wala silang kahit kaunting magandang impresyon kay Angus. Pinipigilan lang nila ang kanilang mga emosyon at hindi nila sinasadyang mapatay siya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging matigas ang ulo ni Angus. Hindi na talaga siya umamin pagkatapos ng mahabang panahon. Ito ay medyo nagulat sa kanila. Gayunpaman, hindi sila pananghinaan ng loob. Pagkatapos ng lahat, nasa kanilang mga kamay si Angus. Nagkaroon sila ng maraming oras upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya.
Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay iwaksi ang mga humahabol sa likuran nila. Gayunpaman, habang si Eric ay nagsisikap na kontrolin ang kotse upang umusad at ipagpag ang mga humahabol sa kanilang likuran, isang granazo ng mga bala ang biglang tumama sa kanilang sasakyan. Dalawang miyembro ng koponan na malapit sa bintana ang agad na binaril at nasugatan. Nagulat ang lahat. Dapat malaman ng isang tao na kahit na maraming tao ang sumusunod sa kanila, ang mga taong iyon ay sumusunod lamang sa kanila. Dahil na hostage si Angus, hindi nang ahas na sumalakay ang mga nasa likod nila sa takot na masira ang mga plorera. Kaya naman, matagal nang ligtas si Eric at ang iba pa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga taong iyon ay biglang magsisimulang umatake. Bukod dito, hindi ito ang katapusan. Matapos tumama ang granazo ng mga bala sa sasakyan, mas dumami pa ang marahas na pag-atake mula sa likuran. Ang kanilang sasakyan ay agad na puno ng mga butas. Kung hindi sinubukang kontrolin ni Eric ang sasakyan para makaiwas, baka sumabog na ang sasakyan nila. Anong nangyayari? Bakit biglang umatake yung mga yon? Nag-aalalang tanong ni Eric. Noong una, lahat sila ay nag-iisip na sa isang mabigat na hostage tulad ni Angus sa kanilang mga kamay, ang mga humahabol ay hindi maglalakas loob na sumalakay. Sa karamihan, susundan lang nila sila. Gayunpaman, ang pag-uugali ng kabilang partido ay lampas sa kanilang inaasahan. Nagsimula na talagang umatake ang kalaban sa oras na ito, na para bang wala silang pakialam sa buhay ni Angus. Hindi alam ng iba sa sasakyan ang dahilan nito. Maging si Angus mismo ay nabigla. Kasi, sa mga bala ngayon lang, tinamaan siya ng ligaw na bala. Bagamat hindi ito nakamamatay, pinatay siya nito. Paano kaya ito? Sino ang nag-utos ng pag-atake? Nandito pa rin ako sa kotse. Bakit sila umatake? Wala ba silang pakialam sa akin? Maraming pagdududa ang nasa puso ni Angus, ngunit ngayon, walang makakatulong sa kanya na sagutin ang mga iyon. Sa katunayan, ang katulong ni Angus ay nasa estado ng pagkalito sa oras na ito. Dahil yung mga bala ngayon ay hindi nila pinaputukan, kundi ng iba. Kabanata 2875. Sino ang nagpaputok? Sinong nagsabing magpaputok ka? Sigaw ng assistant ni Angus sa walkie-talkie. Hindi kami ang nagpaputok. Hindi rin tayo. Hindi rin kami nagpaputok. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sumagot ang lahat ng team. Gayunpaman, napagtanto ng katulong ni Angus na wala sa mga kotse ang nagulat na sila ang nagpaputok ng mga putok. Wala sa inyo ang nagpaputok. Saka anong nangyari ngayon lang? Tanong ng assistant ni Angus. Halatang may nagpaputok ngayon, pero walang umamin. Halatang may problema. Naramdaman ng katulong ni Angus na maaaring may nagsisinungaling. Sir, ilang sasakyan po ang papalapit sa amin mula sa likuran namin. Yung mga putok na yon kanina lang parang pinaputukan nila. Sa oras na ito, sinabi ng isang gwardya sa katulong ni Angus sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nakinig sa kanya ang assistant ni Angus at mabilis na lumingon sa likod. Sure enough, sa likod ng convoy nila, malabo niyang nakikita ang isang convoy na papalapit. Pamilyar na pamilyar ang katulong ni Angus sa mga sasakyan sa convoy. Hindi yun mga sasakyan na maaaring pagmamay-ari ng mga ordinaryong tao. Sa kampo lang sila makikita. Anong nangyayari? Bakit may mga taga-ibang kampo na humahabol sa amin? Pagtataka ng assistant ni Angus. Sa oras na ito, isang putok ng baril ang biglang nagmula sa convoy sa likod nila. Obviously, ang mga putok ng baril kanina ay pinaputukan din nila. Galit na galit ang katulong ni Angus. Itong convoy na biglang sumulpot ay ang kotseng minamaneho nila nang salakayin nila ang koponan ng Fender Nation. Wala siyang pakialam kung nasa panganib ang mga miyembro ng koponan ng Fender Nation o hindi. Nag-aalala siya sa kanyang superior. Nasa kotse pa rin ang superior niyang si Angus. Paano kung tamaan ng bala si Angus? Hindi man nila nataman si Angus, ang mga aksyon ng mga taong ito sa likod nila ay madaling magalit sa mga sundalo ng Fender Nation. Paano kung pinatay nila si Angus sa sobrang galit? Gayunpaman, napagtanto ng katulong ni Angus na hindi lamang ang mga tao sa likod nila. Sa itaas ng kanilang mga ulo, may mga umaaligid na sasakyan at sasakyang panghimpapawid na lumilipad. Ang target nilang lumilipad ay ang kotseng minamaneho ng mga tao ng Fender Nation sa harap nila.
Ang mga umaaligid na sasakyan at sasakyang panghimpapawid ay hindi nagdalawang isip na magpaputok nang makalapit sila sa sasakyan. Biglang may mga putok ng baril sa paligid ng sasakyan sa harapan. Anong nangyayari? Sino sila? Sino ang nagpaalam sa kanila na dumating? Galit na sabi ng assistant ni Angus. Pero halatang walang sisigot sa tanong niya. Gayunpaman, napagtanto din ng katulong ni Angus na kritikal ang sitwasyon. Kung ang mga taong ito ay patuloy na umaatake, kung gayon ang Angus ay talagang nasa panganib. Kaya naman, mabilis na pinakiusapan ng assistant ni Angus ang dalawang sasakyan sa likod na ihinto at ihinto ang mga sasakyan sa likod nila. Gayunpaman, hindi inaasahan ng katulong ni August na ang motorcade sa likod nila ay hindi gaanong pakialam at nilagpasan na lamang sila. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paghabol sa sasakyan ng Fan Nation. Bastos! Nang makita ito, galit na galit ang katulong ni Angus. Hindi niya alam kung sino ang namamahala sa motorcade, o kung alam niyang nasa sasakyan ang kanyang amo sa harapan nila. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi niya kayang panuurin ang kanyang amo na nasa panganib, dahil kung may nangyari kay Angus, hindi rin siya magkakaroon ng magandang buhay. Sa katunayan, alam din ng katulong ni Angus na ang isang taong maaaring magpadala ng ganoong kalipunan ng mga sasakyan at kahit na may hover na sasakyan at sasakyang panghimpapawid na humahabol sa kanila ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Pero ano, baka hindi siya matatakot. Kung tutuusin, hindi mababa ang posisyon ni August sa Fiery Wind Nation. Hanggat natitiyak ang kanyang kaligtasan, kahit na nasaktan niya ang mga tao sa likod ng armada na ito, hindi natakot ang katulong ni August. Kung tutuusin, responsable lang siya sa kanyang amo. Sa pag-iisip na ito, ang katulong ni August ay nagutos, lahat, simulan ang pag-atake sa fleet na iyon. Huwag hayaang saktan nila si General August. Huwag mong pukawin ang mga taong iyon mula sa Fan Nation. Oo, nagkaroon ng sunod-sunod na tugon mula sa walkie-talkie. Ang mga taong ito ay malapit na sa Agosto. Halatang mas inaalala nila ang kaligtasan ni August. Tulad ng para sa iba, hindi ito nasa loob ng kanilang pagsasaalang-alang. Pagkatapos, nagsimulang makipaglaban ang fleet sa pangunguna ng assistant ni August sa fleet na humabol lang sa kanila. Ang mga putok ng baril ay narinig kung saan-saan. Hindi inaasahan ng fleet na kara-rating lang na ganoon kalakas ang loob ng assistant ni August na atakihin sila. Ilang sandali pa ay medyo natarante sila. Gayunpaman, mabilis silang tumalikod at naglunsad ng counterattack laban sa armada ng assistant ni August. Pagkatapos ng lahat, ang armada ng Fan Nation sa harapan ay hindi nag-counterattack. Desperado lang silang tumakas. Sa relatibong pagsasalita, malinaw na mas mapanganib ang armada ni August. Natural, kailangan muna nilang harapin ang mapanganib na salik na ito. Si Alvin at ang iba ay tumingin sa bintana at nakita ang dalawang fleet sa likod nila na naglalaban. Labis silang naguguluhan. Gayunpaman, wala na silang pakialam. Ngayon, buti na lang nag-away ang dalawang fleets. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi pa rin sila ligtas. Bagamat ang fleet sa likod nila ay walang lakas upang harapin sila, mayroon pa ring mga sasakyang panghimpapawid at mga hover na sasakyan sa itaas nila. Bukod dito, medyo marami sila. Hinahabol sila. Hindi tayo pwedeng mag-isip ng ganito. Sooner or later, matatamaan tayo. We have to get out of the car, ani Ariki. Sa katunayan, ang kanilang sasakyan ay maaari lamang imaneho sa kalsada. Napakahigpit noon. Sa kabilang banda, madaling habulin sila ng mga sasakyang panghimpapawid at mga hover na sasakyan. Pagkatapos ng mahabang panahon, siguradong matatamaan sila. Mukhang may kagubatan sa harap. Pumasok tayo sa kagubatan at gamitin ang gabi para iwaksi sila, sabi ng isa sa mga miyembro ng koponan pagkatapos suriin ang kapaligiran. Okay, tinapakan ni Ariki ang accelerator, at umungol ang sasakyan. General August, hindi ka pa ba magpapaliwanag? Sinamantala ng isa pang miyembro ng team ang pagkakataon na magpatuloy sa pagtatanong kay August, bagaman hindi mo nakita kung sino ang fleet na biglang sumulpot sa likod mo, dapat may mga hula ka. Mukhang hindi masyadong maganda ang mga araw mo sa Fiery Wind Nation. May gustong pumatay sa iyo. Napakapangit ng ekspresyon ni August. Una, ito ay dahil sa pagdurugo mula sa pinsala, at pangalawa,
ito ay dahil sa mga salita ng sundalo mula sa Fan Nation. Hindi tanga si Angus. Nang malaman niyang may isa pang motorcade sa likuran niya at tahasan ang pagbaril nila sa sasakyan, may mga hula na siya sa kanyang puso. Ang mga tao sa likod ng naturang motorcade ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Gayunpaman, nang dumating ang kabilang partido, hindi sila dumating upang iligtas siya ngunit agad na inilunsad ang pag-atake sa kotse. Hindi mahirap hulaan kung ano ang iniisip nila. Kabanata 2876. Alam na alam mismo ni Angus na mayroon siyang mga kaaway sa bansa, na nag-ugat sa magkaibang pananaw. Hindi ito kakaiba. Kakaiba kung ang sinumang nakaabot sa kanyang posisyon ay walang mga kalaban sa politika. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Angus na maglulunsad ng counterattack ang kanyang mga kaaway sa oras na ito. Ito ay maaaring ituring na isang nakamamatay na suntok sa kanya. Kasalukuyan siyang kinikidnap ng mga sundalo ng Wind Current Country, at ito ang pinakamapanganib na oras. Ngunit hindi pinabayaan ng kanyang mga kaaway ang pagkakataong ito at desididong naglunsad ng counterattack. Para sa kanya, isa itong malaking banta. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang Agosto ay walang magawa ngayon. Kasalukuyan siyang kinidnap, at ang kanyang mga iniisip ay hindi mailipat. Umaasa na lang siya na maarang ng kanyang katulong at ng iba pa ang mga humahabol sa kanyang likuran. Kung hindi, tiyak na hindi magiging maganda ang kanyang huling resulta. Kung hindi siya mamamatay sa kamay ng mga tao mula sa Wind Nation, mamamatay siya sa kamay ng mga ipinadala ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi umunlad ng kasing ayos ng inaakala ni Angus. Bagaman hinarang ng kanyang katulong at ng mga gwardya ang mga humahabol sa likuran nila, ang mga hover na sasakyan at sasakyang panghimpapawid sa kalangitan ay sumusunod pa rin sa kanila at patuloy na umaatake. Natural na walang pakialam si Angus sa buhay at kamatayan ni Eric at ng iba pa. Gayunpaman, nasa kotse din siya sa oras na ito. Kailangan niyang isaalang-alang ang sarili niyang kaligtasan, ngunit gaano man niya ito isinasaalang-alang, walang paraan upang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Ano, ayaw mo pa bang sabihin? Tanong ng kasama ni Alvin. Bagamat patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni August, hindi pa rin niya ibinuka ang kanyang bibig at nanatiling tahimik. Gayunpaman, mula sa kanyang patuloy na pagbabago ng ekspresyon, masasabi ng isa na hindi siya nakakaramdam ng kalmado. Hindi nagsalita si Angus. Mayroon pa siyang tiyak na pag-asa sa oras na ito. Umaasa siyang mahaharang ng kanyang katulong at ng iba pa ang mga humahabol sa likuran nila at matakasan niya ang kasalukuyang kalagayan. Hindi siya madaling sumuko hanggang sa huling desperadong sitwasyon. Halatang sinukuan ka na ng mga tao mo. Ano pang pinanghahawakan mo? Ano ang silbi ng iyong pagtitiyaga? Tanong ng kasama ni Alvin kay Angus. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Angus. Hindi siya magsasalita hanggang sa huling desperadong sitwasyon. Kaya naman kahit anong sabihin ng mga kasama ni Alvin ay hindi siya nagsalita. Ang mga kasama ni Angus ay hindi maaaring gumamit ng dahas sa oras na ito. Natatakot sila na ito ay mag-backfire. Si Angus ay kasalukuyang nasugatan at ang kanyang emosyon ay hindi masyadong matatag. Kung muli nila siyang i-provoke, malaki ang posibilidad na may mangyari na hindi inaasahan. Siguradong hindi ito ang gustong makita ng mga kasama ni Arvin. Kaya naman, ang mga kasama ni Arvin ay maaari lamang sumuko sa pagtatanong kay Angus pansamantala. Bang! Sa pagkakataong ito ay biglang tinamaan ng kanyan ang likurang bahagi ng sasakyan na sinasakyan ni Alvin at ng iba pa. Nasusunog ang buong likurang bahagi ng sasakyan. Ang kotse ay nagpakita ng isang hugis S na landas sa lupa, at ang buong kotse ay maaaring sumabog anumang oras. Nasa harapan natin ang gubat. Fiona. Seryosong sabi ni Ariki. Nakatutok ang mga mata niya sa harapan habang mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Sinisikap niyang kontrolin ang direksyon ng sasakyan upang hindi ito tuluyang mawalan ng kontrol. Buti na lang at naging maganda ang swerte ng lahat. Sa madaling salita, napakahusay ng kakayahan ni Ariki na kontrolin ang sasakyan. Nang makarating ang sasakyan sa kakahuyan, hindi na ito muling natamaan, hindi rin sumabog. Bilasan mo, lumabas ang lahat sa kotse. Tara na sa kakahuyan, sabi ni Ariki sa lahat. Bagamat nasugatan ang lahat maliban kay Arvin, wala silang pakialam sa mga oras na ito. Kung ayaw nilang mamatay dito,
matiis lang nila ang sakit at makapasok sa kakahuyan. Ginamit nila ang takip ng gabi para magtago at umatras. Ayaw pumasok ni Angus sa kakahuyan kasama sila. Gusto pa niyang magpumiglas na umalis. Pagkatapos ng isang kanyan ay nahulog mula sa langit at sumabog sa kanyang tabi. Siya ay nauna at tumakbo sa kakahuyan nang hindi siya hinihimok ni Arvin at ng iba pa. Ang kanyang mga aksyon ay hindi katulad ng isang nasugatan na tao sa lahat. Sumunod naman si Arvin at ang iba pa sa likuran. Ang mga humahabol sa kalsada ay hinarang ng katulong ni Angus at ng iba pa. Nagpalitan sila ng mabangis na putok, ngunit hindi tumigil ang mga pag-atake sa himpapawid. Patuloy silang umaatake. Gayunpaman, malalim na ang gabi at hindi masyadong maganda ang paningin. Iniwan ni Arvin at ng iba pa ang sasakyan at pumasok sa kakahuyan, gamit ang takip ng gabi at mga puno upang magtago. Halatang nawala sa paningin ng mga humahabol sa ere si Arvin at ang iba pa. Sabay silang nagpaputok sa ere, umaasang matamaan si Arvin at ang iba pa. Mukhang maganda ang swerte nila. Ang ilang kasamahan ni Arvin ay tinamaan ng ganitong uri ng random na putok, na direktang humantong sa mga pinsala sa ibabaw ng mga pinsala. Gayunpaman, sa pangkalahatan, si Arvin at ang iba ay medyo ligtas. Kung tutuusin, sa takip ng gabi at sa mga puno, medyo ligtas pa rin sila. We can't stay here for too long. We have to leave here as soon as possible. Pagkatapos nilang hindi tayo matamaan sa ere, siguradong lalapag sila, ani Ariki. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pansamantala talaga silang ligtas, lalo na nang mas malalim ang pagpasok nila sa kakahuyan. Mas mahirap para sa mga kaaway sa himpapawid na matukoy ang kanilang partikular na lokasyon. Mas ligtas pa sila, dahil ang kalaban ay gumawa ng napakalaking pagpapakita ng puwersa, halatang hindi sila madaling sumuko. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na mapunta sila at hahanapin sila sa lupa. Agad na binilisan ng lahat ang kanilang paglalakad. Sa oras na ito, hindi nagdulot ng anumang gulo ang Agosto. Medyo matulungin siya dahil alam niya na kapag nahanap na sila ng mga tao sa langit, hindi lang ang mga tao sa Fengfan Country ang mamamatay, kundi siya ay mamamatay din. At ayaw pa niyang mamatay. Mabilis na tumakbo ang lahat sa kagubatan. Ang kakahuyan ay nagbigay sa kanila ng magandang takip. Ang mga bala at bala sa paligid nila ay karaniwang naglaho. Ang mga taong ito ay ang mga elite sa kampo, kaya hindi sila estranghero sa ganitong uri ng paghahanap sa kakahuyan sa gabi. Ang lahat ay orihinal na nag-iisip na ang kagubatan na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit nang pumasok sila, napagtanto nila na ang lugar ng kagubatan na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala nila. Ito ay hindi magandang bagay para sa kanila dahil kung hindi sila makakalabas ng kagubatan bago mag-umaga, madali silang matarget ng kalaban. Nang dumating ang oras na iyon, lumakad man sila palabas ng kagubatan, ang naghihintay sa kanila ay ang kaaway na naghihintay sa kanila sa pagbuo ng labanan. Kabanata 2897. Ang realidad ay malupit. Bagamat si Elven at ang iba ay nasa kalsada na mula nang pumasok sila sa kagubatan, nagawa pa rin nilang maglakad palabas ng kagubatan bago mag-umaga kahit na nilakasan nila ang kanilang bilis. Gayunpaman, nang dumating si Alvin at ang iba pa sa gilid ng kagubatan, maliwanag na ang kalangitan. Tumingin sila sa malayo at nakita nila ang maraming sundalo ng Firewind Nation. Nakapila sila doon na nakatutok ang kanilang mga baril patungo sa direksyon ng gubat. Maliwanag, hinihintay nilang lumitaw ang mga ito. Captain, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang miyembro kay Ariki. Pangit at mabigat ang ekspresyon ni Ariki. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais para sa kanila. Bagamat matagumpay silang nakatakas sa pagtugis ng kalaban kagabi, hindi sila ganap na ligtas. Nagkaroon lang sila ng pagkakataong huminga. Ngayon, halatang nasa desperado na naman silang sitwasyon. Ano ang dapat kong gawin? Ito ang paulit-ulit na pag-iisip sa isip ni Ariki. Hindi niya alam ang gagawin. Dapat bang pilitin nilang lumabas? Malinaw na ito ay isang paraan, ngunit tiyak na kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Bukod dito, kung titingnan ang mga paghahanda ng kalaban, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo. Kaya, dapat ba silang manatili sa kagubatan? Ito rin ay isang paraan. Bukod dito, tila napakaligtas nito. Pagkatapos ng lahat,
ang kalaban ay tinatakan lamang ang labas at walang balak na pumasok sa kagubatan. Gayunpaman, ang tila posible na pamamaraang ito ay talagang hindi naiiba sa paghihintay sa kamatayan. Bagamat napakalaki ng kagubatan na ito at maaaring payagan silang pansamantalang iwasan ang pagtugis ng kaaway, hindi sila maaaring manatili sa kagubatan na ito magpakailanman. Ito ay dahil wala silang pagkain o tubig dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na nila kakailanganing umatake ang kalaban. Mamamatay muna sila sa gubat na ito. Sa makatuwid, ang pananatili sa kagubatan ay hindi magagawa. Captain, umalis na tayo sa Cobb, sabi ni Alvin. Alam kong napakadelikado, pero mas delikado para sa atin ang pananatili dito. Ngayon, wala nang paraan ng kalaban para tuluyang masil ang lugar na ito sa magdamag. Siguradong makakahanap tayo ng mahinang punto sa kanilang depensa. Kung patuloy tayong mananatili sa kagubatan na ito, tiyak na mabibilong tayo sa kamatayan. Ito ang teritoryo ng kalaban. Tuloy-tuloy silang magpapadala ng mga tropa dito. Pagdating ng oras na iyon, tayo ay masisira, tayo'y tuluyang masisira dito, tayo'y tuluyang masisira. Hindi ka magtatagal dito ng walang pagkain o tubig. Oo, Kapitan, mag-break tayo. Obviously, pumayag siya kay Alvin. Pansamantalang kaligtasan lamang ang pananatili rito, ngunit sa huli, mawawalan sila ng pag-asa na makatakas. Ang iba pang mga miyembro ng koponan ay may katulad na pag-iisip din. Medyo nag-alinlangan pa si Ariki dahil hindi magandang ideya ang pag-alis sa Cobb. Bagamat hindi ito papatay sa kanila, hindi rin kakaunti ang mga nasawi. Gayunpaman, tila walang mas mahusay na paraan kaysa sa paglusot ngayon. Alam ko ang gubat na ito. May daan palabas dito, biglang sabi ni Angus, na kanina pa tahimik. Anong mga pakulo mo ngayon? Tanong ni Alvin. Hindi niya gusto si Angus, kaya hindi siya naniwala ni isang salita ni Angus. Hayaan mo siyang magpatuloy. Pinigilan ni Eric si Alvin sa patuloy na pagsaway kay Angus. Ikaw at ako ay nasa parehong bangka ngayon. Alam na alam mo ito, at ganoon din ako, sabi ni Angus. Ang lahat ay hindi nagsasalita, ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa kanya sa kanilang mga puso. Dati, kapag naabutan ng mga bantay sa paligid ng Angus, sumunod lang sila sa likod na walang balak na barilin. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw ang mga bagong humahabol, agad silang pinaputukan ng mga taong iyon ng walang kahit isang salita ng pagsuko. Malinaw, ang mga taong iyon ay walang pakialam sa buhay ni Angus. Naunawaan ito ni Ariki at ng iba pa, at ganoon din si Angus. Kaya naman sinabi ni Angus na nasa iisang bangka sila ngayon. Walang makatakas. Kung kailangan nilang mamatay, mamamatay silang magkasama, at kung kailangan nilang mabuhay ng magkasama, mabubuhay silang magkasama. Go on, sabi ni Ariki. Sabi ni Ariki kay Angus. Hindi masyadong maganda ang tono niya. Bagamat pinigilan niya si Arvin, hindi ibig sabihin na maganda ang impresyon niya kay Angus. Sa katunayan, kinasusuklaman din niya si Angus. Angus ang target nila this time. Kung hindi dahil sa kanya, mahigit 10 beses na niyang napatay si Angus. Alam ko ang landas na iyon. Naunahan ko na ang ilang tao na mag-field training sa kagubatan na ito, kaya alam ko ang landas na iyon. Hindi alam ng maraming tao ang landas na iyon, at kahit na alam ng mga taong iyon ang tungkol dito, malamang na hindi nila ito papansinin, sabi ni Angus. Okay, you lead the way. Remember, don't try to play any tricks, sabi ni Eric. Tumango si Angus, sumulyap kay Alvin, at saka pinona. Wala silang magandang ideya sa ngayon, kaya maaari lang nilang piliin na maniwala kay Angus sa ngayon. Siyempre, hindi sila lubusang naniwala kay Angus. Nagpupuyat pa rin sila laban sa kanya. Kapag nalaman nilang hindi tama ang sitwasyon, agad nilang kontrolin si Angus. Kapag dumating ang oras na iyon, ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanila ay ang puwersahang lumabas sa pagkubkob. Sa kabutihang palad, hindi naglaro si Angus ng anumang mga trick at pinamunuan lamang ng tapat. Kung sa bagay, nang makita ni Angus ang mga tropa na kinabibilangan ng mga sundalong nagbabantay sa labas sa pagitan ng mga puno, alam na niya kung sino ang nasa likod nito. Nahulaan niya ang pagkakakilanlan ni Dons. Alam na alam ni Angus na sa kanyang relasyon kay Dons, hindi siya pababayaan ni Dons ng madali. Sa makatuwid, sa oras na ito,
hinahangad lamang ni Angus na protektahan ang kanyang sarili at hindi tulungan ang mga tao ng Fengli Country. Siyempre, hindi siya nang ahas na maglaro ng anumang mga trick sa oras na ito. Hindi niya inisip si Eric at ang iba pa, pero kailangan niyang isipin ang sarili niya. Ayaw niyang mamatay, kahit ngayon lang. Hindi nagtagal, sa pangunguna ni Angus, ang lahat ay nakarating sa harap ng isang makipot na landas. Walang pag-aalinlangan, sinundan nila si Angus at naglakad sa landas. Napakalayo ng landas, at puno ng mga damo. Malinaw, ito ay isang landas na hindi gaanong napuntahan ng mga tao noon. Angus ay hindi nagsinungaling sa kanila noon, na nagbigay sa kanila ng maraming pag-asa. Sinundan ng lahat ang daan pasulong. Sa wakas, makalipas ang isang oras, narating nila ang gilid ng kagubatan. Sa oras na ito, nakita nila ang mga sundalo na nagbabantay sa labas sa pamamagitan ng mga puwang sa mga puno. Gayunpaman, ang bilang ng mga sundalo dito ay mas mababa kaysa sa mga nakaraang lugar. Kabanata 2878. Napatingin ang lahat sa mga sundalo ng Fiery Wind Country na nakabantay sa labas ng kagubatan na may tingtay na ekspresyon. Hindi nagsinungaling si Angus sa kanila. Talagang hindi alam ng kaaway ang landas na ito. Gayunpaman, ang kaaway ay napakapuyat at nagkaroon ng matinding pagnanais na hulihin sila. Sa makatuwid, ang lahat ng mga lugar sa paligid ng kagubatan ay nababantayan. Maging ang landas na ito na hindi nila alam na umiiral ay binabantayan din. Gayunpaman, mayroong mas kaunting mga tao kaysa sa ibang mga lugar. Siyempre, ang hindi nila alam ay hindi lang sila ang dahilan kung bakit napakaraming sundalo ng Fiery Wind Country sa paligid ng kagubatan. O sa halip, ang pinakamahalagang dahilan ay hindi sila, kundi si Angus. Ang Dons ay iba sa Angus. Alam ni Angus na ang mga sundalong ito mula sa Wind Nation ay nagmula sa kanyang target na kampo at maaaring may alam tungkol sa Space-Time Key. Kaya naman, gustong-gusto niyang hulihin sila. Kahit na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga, handa siyang gawin iyon. Gayunpaman, iba ang Dons. Hindi siya ang namamahala sa Space-Time Key. Sa makatuwid, sa kanyang mga mata, si Elven at ang iba ay hindi naiiba sa mga ordinaryong sundalo ng Wind Country. Sa pagitan ng Blazing Wind Nation at Fengji Nation, palaging may undercurrent na umaagos sa dilim. Normal para sa magkabilang panig na magpadala ng mga especially iya sa isa't isa. Sa makatuwid, alam ni Dons na si Arvin at ang iba pa ay mga ordinaryong especially iya lamang ng Fengji Nation. Maraming ganoong mga especially iya sa Blazing Wind Nation, at imposibleng mahuli silang lahat. Wala namang pinagkaiba kung nahuli man sila o hindi. Sa makatuwid, walang intensyon si Dons na hulihin si Elven at ang iba pa. Ang dahilan kung bakit siya nag-set up ng ganoong kalakas na depensa sa paligid ng kagubatan ay hindi para puntiryahin si Elven at ang iba pa, kundi para puntiryahin si Angus. Si Dons at Angus ay palaging magkaaway. Ang magkabilang panig ay hindi makapaghintay na pumatay sa isa't isa, ngunit kailangan nilang mapanatili ang pagkakaisa sa ibabaw. Sa pagkakataong ito ay isang bihirang pagkakataon. Dahil nakuha si Angus ng mga tao sa Wind G Country, natural na hindi pa kakawalan ni Dons ang pagkakataong ito. Gusto niyang mamatay si Angus sa kamay ng mga tao ng Wind G Country. Upang makamit ang layuning ito, handa si Dons na magbayad at magpakilos ng malaking bilang ng mga tropa upang kabkuban at lipulin sila. Ang target niya ay si Angus, hindi si Elven at ang iba pa. Hindi alam ni Elven at ng iba pa ang sitwasyong ito. Hindi sila malinaw tungkol sa partikular na relasyon sa pagitan ng Angus at Dons. Bagamat natuklasan nila sa mga serye ng mga insidente na ang bagong kaaway na ito ay tila walang pakialam sa kaligtasan ni Angus, hindi nila alam na gustong gamitin sila ni Dons para patayin si Angus. Gayunpaman, halos mahulaan ni Angus ang sitwasyon. Matapos malaman na ang nasa likod ng mga taong iyon ay si Dons, talagang naunawaan ni Angus na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa dati. Marahil ang pinakamalaking kaaway niya ngayon ay hindi ang grupo ni Arvin, ngunit ang hukbong ito na kalalabas lang ay iligtas siya. Kung tutuusin, gustong malaman ni Elven at ng iba pa ang tungkol sa Space-Time Key mula sa kanya. Sa makatuwid, hindi nila siya papatayin at tiyakin pa nga ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa Dons.
Maaaring iniisip ni Dance ang tungkol sa kanyang sariling kamatayan sa lahat ng oras. Dahil dito, nagkusa si Angus na ihayag ang pagkakaroon ng landas na ito upang ligtas siyang makatakas kasama si Elvan at ang iba pa at maiwasan ang pagkubkob ni Dance. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Angus na determinado si Dance na patayin siya. Paano niya maisasaayos na bantayan ng mga tao ang gayong tiwangwang na lugar? Leader, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang miyembro kay Eric. May isang paraan lang ngayon, at iyon ay ang pagpasok, sabi ni Eric na may seryosong ekspresyon. Seryoso ang ekspresyon ni Eric habang sinabi niya, nakita mo na ito sa buong daan. Bawat lugar ay binabantayan ng mga kaaway. Napakahirap maghanap ng lugar kung saan wala man lang kaaway. Sa relatibong pagsasalita, ito ang lugar kung saan ang lakas ng kaaway ang pinakamahina. Sa makatuwid, kailangan nating pilitin ang ating pag-alis mula rito. Kung tayo ay patuloy na maaantala, ito ay darating pa. Kapag dumating ang oras na iyon, mas magiging mapanganib para sa atin na pilitin ang ating pag-alis. Tumanggo ang lahat. Sa katunayan, ito ang lugar kung saan ang lakas ng kalaban ang pinakamahina. Kung gusto nilang pilitin ang kanilang paraan, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. At ngayon, wala na silang ibang choice kundi pilitin ang daan. Bukod dito, hindi sila maaaring mag-antala ng masyadong mahaba. Kung magde-delay sila ng napakatagal, dadami lang ang mga kalaban. How about this? Bantayan nyo si Angus. Sisingilan natin sa harap. Try not to split up. Nang makitang walang tumututol, sinimulan ni Eric na ayusin ang porma sayon para makalusot. Limitado ang kanilang lakas. Ngayon, sa koponan, karaniwang lahat ay nasugatan. Ang ilan ay malubhang nasugatan. Bilang resulta, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa dati. Sa oras na ito, natural na hindi sila maaaring maghiwalay. Kapag naghiwalay na sila, mas delikado lang. Walang tumutol dito. Parehong mahalaga na protektahan si Angus. Kung tutuusin, si Angus ang target ng biyaheng ito. Hindi pa nila nakuha ang impormasyong gusto nila mula kay Angus. Kung namatay si Angus ng ganito, kung gayon ang kanilang misyon ay maituturing na isang kabiguan. Ang kanilang mga kasamahan na nagsakripisyo noon ay namatay ng walang kabuluhan, at ang kanilang mga pinsala ay mawawalan ng kabuluhan. Sa makatuwid, dapat nilang protektahan si Angus. Hindi bababasa, kailangan nilang protektahan siya bago niya sabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpakawala si Ariel ng mahinang dagandong at sumugod sa harapan. Mabilis na naabutan ng mga tao sa likod niya. Napaka-cooperative din ni August. Alam niya na kung hindi siya makikipagtulungan sa mga tao mula sa Fender Country sa oras na ito, mas malala ang kanyang katapusan. Sa sandaling lumitaw ang grupo ni Ariki, napansin sila ng mga kalaban sa labas ng kagubatan. Hindi nila akalain na lalabas dito ang grupo ni Ariki. Hindi masyadong seryoso ang mga ekspresyon nila noong una. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay napakatiwangwang, at wala man lang isang disenteng kalsada. Gayunpaman, sa isang lugar kung saan inakala nilang walang lilito, sila talaga. Kaluskol. Si Eric at ang iba ay hindi magiging magalang sa mga taong ito. Bago pa sila tuluyang makapag-react ay nagpaputok na sila. Ang mga bala ay parang ulan, bumubuhos patungo sa mga taong iyon. Sunod-sunod na itinapon ang mga granada sa kanilang mga kamay. Boom! Nagdulot ng malaking pagsabog ang pagsabog ng granada. Alam ni Eric at ng iba pa na ang labanan dito ay mabilis na makaakit ng atensyon ng mga kalaban sa ibang direksyon. Sa makatuwid, wala na silang maraming oras na natitira. Kinailangan nilang umalis sa Kubkob sa lalong madaling panahon. Kabanata 2879. Bilis, tumawag para sa backup, lumitaw ang target. Matapos ang unang panik, agad na kumalma ang mga sundalo ng Firewind Nation na nagbabantay sa lugar. Nag-counterattack sila habang tumatawag ng backup. Ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation ay nagrereklamo din sa kanilang mga puso. Upang makapagdulot ng napakalaking kaguluhan sa kanilang Blazing Wind Nation, halatang hindi mahina ang pangkat na ito mula sa Fender Nation. Sa simula, sila ay lubos na masaya na sila ay itinalaga sa malayong lugar na ito upang isara ang lugar. Ito ay dahil ang lugar na ito ay napakalayo, at walang daan palabas sa kagubatan. Tiyak na hindi dadaan dito ang koponan mula sa Fender Nation,
kaya napakadali ng kanilang misyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang koponan mula sa Fender Nation, na inakala nilang tiyak na hindi lilito sa lugar na ito, ay talagang lilito. Bukod dito, sa sandaling lumitaw sila, naglunsad sila ng isang mabangis na pag-atake sa kanilang lokasyon. Sa isang banda, ang mga sundalong ito mula sa Firewind Nation ay hindi nakahanda sa pag-iisip. Sa kabilang banda, dahil napakalayo ng lugar na ito, walang gaanong mga sundalo mula sa Firewind Nation na nakatalaga dito. Ngayong kailangan nilang harapin ang matinding pag-atake ng koponan ng Fender Nation, nakaramdam sila ng matinding pressure. Talagang napakabangis ni Ariki at ng iba pa dahil alam nilang wala nang masyadong oras para sa kanila. Kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataon. Sa oras na ito, natural na hindi sila nagpigil. Gayunpaman, malinaw na nagpasya si Dons na patayin si Angus sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, naghanda siya ng maraming puwersa at itinanam ang marami sa kanila sa paligid ng kagubatan. Matapos makatanggap ng panawagan ng tulong mula sa mga sundalo ng Firewind Nation sa harap ni Ariki at ng iba pa, agad na sumugod ang mga kalapit na sundalo ng Firewind Nation sa direksyong ito. Dahil sa pagkakaiba ng distansya, natural na iba rin ang tagal ng pagdating. Mabilis na nakarating sa kinaroroonan ang mga tropa na pinakamalapit kay Ariki at ang iba pa at nagsimulang mag-snipe sa kanila. Kaunti na lang, lihim na nagalit si Ariki at ang iba pa. Sa oras na ito, sumugod na sila sa harap ng blockade line. Hanggat nabigyan sila ng kaunting oras, magagawa nilang masira ang blockade sa kanilang harapan. Gayunpaman, sa oras na ito, dumating ang mga reinforcements ng kalaban. Bagamat sa una ay hindi marami, matagumpay nilang napigilan ang mga ito sa patuloy na pagsulong at pinabagal ang kanilang bilis. Nakita rin ni Ariki at ng iba pa na may mga sundalo pa mula sa Firewind Nation sa di-kalayuan. Malinaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor para kay Ariki at sa iba pa. Habang lumilipas ang oras, mas maraming mga kaaway ang kailangan nilang harapin. Mas magiging mahirap na makalusot sa blockade. Alvin, kunin mo si Angus at maghanda sa paglabas. Tutulungan ka naming maakit ang lakas ng putok, desididong sabi ni Ariki. Captain, I'll stay. Let the others break through, agad na sabi ni Alvin. Kitang-kita ang intensyon ni Ariki. Kung nanatili sila sa likod para akitin ang firepower ng kalaban, maaari silang lumikha ng pagkakataon para makatakas si Arvin. Sa ganitong sitwasyon, ang pananatili sa likuran ay walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan dahil dadami lang ang kalaban, at mas lalakas ang firepower na kanilang kinakaharap. Ang mga naiwan ay hindi makakatakas sa huli. Kaya naman, handa si Eric na isakripisyo ang kanyang sarili at ang iba pang miyembro ng koponan para payagan si Arvin na kunin si Angus. Naintindihan din naman ito ni Alvin kaya naman pinili na rin niyang manatili. Ayaw niyang tumakas mag-isa. Cut the crap. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Naayos na. Kung magtatagal ito, walang makakatakas. Sigaw ni Ariki. Alvin, kunin mo ang bastos na yan at umalis ka. Ikaw lang sa amin ang hindi nasugatan. Ikaw rin ang pinakabata at may pinakamaraming potensyal. Hindi ka dapat mamatay dito, sabi ng isa pang miyembro ng koponan. Dati, sa maraming delikadong sitwasyon, si Alvin ang buong tapang na humakbang. Dahil dito, napahiya ang matatandang miyembro ng koponan. Malaki ang sakripisyo ni Alvin para sa pangkat na ito, ngunit tila wala silang silbi. Ngayon, maaari na silang makapag-ambag sa misyon ng pangkat na ito. Ito ay nagpadama sa kanila ng kasiyahan. Wala sa mga miyembro ng team na ito ang piniling umatras. Sa oras na ito, walang pipiliing umatras. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito ng pagmamasid, mauunawaan nilang lahat na mas malaki nga ang potensyal ni Alvin kaysa sa kanila. Ang gayong kabataang lalaki na may walang limitasyong potensyal ay hindi dapat mamatay dito. Siya ay may mas magandang kinabukasan sa harap niya. Sa makatuwid, ang opinyon ng lahat ay nagkakaisa. Ang posibleng pagkakataong mabuhay ay iniwan kay Alvin. May sasabihin pa sana si Alvin, pero pinigilan siya ni Ariki. Stop talking nonsense. Kung hindi tayo aalis ngayon, wala ni isa sa atin ang makakaalis. Siguradong mabibigo ang ating misyon. Pagkatapos, lahat ng ating mga nakaraang pagsisikap at sakripisyo ay mawawala ng saysay, wika ni Ariki.
Sa simula pa lang ay hindi naging maayos ang kanilang paglalakbay sa Firewind Nation sa pagkakataong ito. Naabot nila ang puntong ito ngayon dahil sa kanilang pagsusumikap. Sa makatuwid, walang gustong makitang mabaygo ang misyon sa panahong ito. Napatingin si Alvin kay Ariki, tapos sa mga kasamahan niya. Noon lang siya nag-aatubili na tumango bilang pagsang-ayon. Go, don't play any tricks, sabi ni Alvin kay Angus. Si Angus ay natural na hindi maglalaro ng anumang mga trick sa oras na ito dahil alam niyang mamamatay lamang siya kung mananatili siya rito. Ang mga sundalo mula sa kanyang bansa ay hindi magpapakita sa kanya ng anumang awa. Sa pagtingin sa kanila, alam niyang wala silang pakialam sa buhay niya. Sa makatuwid, Angus ay sabik na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Lalo na't ang humawak sa kanya ay si Alvin. Kahit ngayon, hindi pa rin binitawan ni Angus ang ideya na hulihin si Alvin. Bagamat hawak na siya ngayon ni Alvin, gusto pa rin niyang humanap ng pagkakataong makuha si Alvin at agawin pabalik sa kanya ang space-time key. Sa bagay na iyon lamang siya makakapagbukas ng bagong dahon. Siya ay walang awa na maghihiganti kay Dos at sa iba pa. Kaya naman, umaasa siya ngayon na mabilis siyang kunin ni Alvin. Sa oras na iyon, silang dalawa lang ang naroon. Kung gayon, mas magiging madali para sa kanya na mahuli si Alvin. Nang makitang naghahanda na si Alvin na umalis kasama si Angus, muling ibinaling ni Ariki ang tingin sa mga sundalo ng Firewind Nation sa kanyang harapan. Sinabi niya sa mga miyembro ng koponan sa tabi niya, bigyan mo sila ng magandang palo. Ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng mga tao ng Wind Nation. Panipi, oo, sabay-sabay na napaungol ang lahat. Pagkatapos, ang firepower ay naging mabangis muli. Upang maakit ang atensyon ng kalaban, hindi man lang sila nag-abalang magtago. Nakatayo lang sila ng tuwid at tuloy-tuloy na umatake. Ang mga sundalo ng Firewind Nation, bagamat medyo marami sila, ngunit sa oras na ito, talagang na-pressure sila hanggang sa puntong hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Iniisip pa rin nila sa kanilang mga puso, baliw ba ang mga taong ito? Ayaw na ba nilang mabuhay? Kabanata 2,900. Si Eric at ang iba pa ay ayaw na talagang mabuhay. Iniwan nila kay Alvin ang huling pag-asa nilang mabuhay. Sa makatuwid, ang kanilang kasalukuyang estilo ng pakikipaglaban ay napaka-bold at walang pigil. Hindi maiiwasan ang mga pinsala sa naturang labanan. Hindi nagtagal, ilang tao ang nasugatan ng mga tao mula sa Blazing Wind Nation. Siyempre, wala rin sa magandang sitwasyon ang mga sundalo mula sa Blazing Wind Nation. Bagamat sila ay may kalamangan sa mga numero, si Eric at ang iba pa ay lumalaban ng masyadong mabangis. Kaya naman, palagi silang sinusupil at ang ilan sa kanila ay nasugatan din. Gayunpaman, kahit na ang ilan sa kanila ay nasugatan, wala silang pakialam dahil mayroon silang kalamangan sa mga numero. Hanggat patuloy silang lumaban ng ganito kasama si Eric at ang iba pa, tagumpay pa rin sa huli. Sa katunayan, ang mga bagay ay talagang umuunlad sa direksyon na kanilang inaasahan. Bagamat si Eric at ang iba pa ay nakaakit ng firepower, sila ay napakakaunti sa bilang. Bilang karagdagan, marami sa kanila ang nasugatan, na naging sanhi ng kanilang lakas sa pakikipaglaban upang lubos na nabawasan. Kahit na saglit nilang supilan ng mga sundalo ng Firewind Nation, hindi ito magtatagal. Sa cover fire mula kay Eric at sa iba pa, hindi ibig sabihin na tuluyan nang wala sa panganib sina Arvin at Angus. Sa katunayan, dahil medyo maluwang ang lugar na ito, binabantayan ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation ang lugar na ito. Kaya naman, kahit na humiwalay sina Arvin at Angus kay Eric at sa iba pa at sinubukang umikot sa kanila, natuklasan pa rin sila ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation. Kapag sila ay natuklasan, sila ay natural na hindi magiging magalang. Alam ni Alvin na ang layunin niya ngayon ay ligtas na umalis sa lugar na ito kasama si Angus, kaya hindi siya tumigil upang lumaban. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo at tumakas kasama si Angus, umaasang makakatakas mula sa pag-atake ng kalaban. Buti na lang at hindi tuluyang inutil ang cover fire ni Eric at ng iba pa. At least, mas kaunti ang umaatake kina Alvin at Angus. Ang panganib na kanilang kinaharap ay mas mababa kaysa kay Eric at sa iba pa. Gayunpaman, ang hindi gaanong panganib na kanilang hinarap ay hindi nangangahulugan na walang panganib. Kinailangan pa nilang harapin ang panganib. Alam ito nina Alvin at Angus.
Sa takip ni Eric at ng iba pa, medyo mas mataas lang ang tsansa nilang makatakas. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay napakaganda. Ang pagharap sa malakas na firepower ni Eric at ng iba pa, bagaman marami sa kanila ang nasugatan, wala sa kanila ang namatay, hindi bababa sa hindi pa. Gayunpaman, si Angus, na nahaharap sa isang maliit na bilang ng mga pag-atake, ay napakalungkot na tamaan. Bukod dito, ang lokasyon ng tama ay ang nakamamatay na posisyon ng kanyang puso. Sa sandaling nataman siya, tumigil si Angus sa paggalaw. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi makapaniwalang tumingin sa dibdib niya. Tiningnan niya ang dumudugong sugat at naramdaman niya ang mabilis na pagkawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo na. Nakita ni Alvin na hindi kumikibo si Angus at agad siyang pinagalitan. Hindi niya napansin na nataman si Angus. Naisip niya lang na sinusubukan ni Angus na maglaro ng ilang mga trick. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin ni Alvin ang kalagayan ni Angus. Sa bagay, sobrang laki ng sugat at sobrang bilis ng pag-agos ng dugo. Karamihan sa kanyang sando ay kinulayan na ng pula. Anong nangyari sa'yo? Mabilis na tinulungan ni Alvin si Angus sa likod ng isang silungan. Sa oras na ito, wala silang pakialam sa pagtakas. Ang pinakamahalagang bagay ay suriin muna ang kalagayan ni Angus. Kung namatay si Angus, mabibigo ang kanilang misyon. Matapos makita ang kalagayan ni Angus, naging pangit ang ekspresyon ni Alvin dahil alam niyang imposibleng mabuhay ang kalagayan ni Angus. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon, napahamak si Angus. Matutuwa lang si Alvin kung mamatay si Angus. Gayunpaman, iyon ay matapos ibigay sa kanila ni Angus ang impormasyon tungkol sa space-time key, hindi bago. Ayaw niyang mabaygo ang misyon. Kaya, mabilis na sinabi ni Alvin kay Angus, bilasan mo at sabihin sa akin ang tungkol sa space-time key. Habang si Alvin ay nagtatanong kay Angus, sa kabilang banda ay lalong tumitindi ang labanan ni Eric at ng mga sundalo ng Firewind Nation. Gayunpaman, ang kawalan ay naging mas malinaw. Gayunpaman, habang ang mga sundalo ng Firewind Nation ay may kumpiyansa na naghahanda upang lipulin si Eric at ang iba pa sa isang iglap, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa likuran nila. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng katulad nila. Noong una, hindi masyadong inisip ito ng mga sundalo ng Firewind Nation. Inisip nila na ang mga taong iyon ay kanilang mga reinforcements, kanilang mga kasama na humaharang sa ibang direksyon at dumating upang tumulong sa oras na ito. Sa makatuwid, hindi sila gumawa ng anumang pag-iingat laban sa mga taong iyon. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay sinalakay sila ng mga taong iyon nang makalapit sila. Walang pag-aalinlangan at medyo mabangis ang firepower. Anong nangyayari? Mga bastos. Sino ang mga taong ito? Bakit nila tayo inaatake? Panipi. Counterattack, lahat kayo, counterattack. Ang biglaang pag-atake na ito mula sa likuran ay agad silang natigilan. Sa ilang sandali, talagang naguguluhan sila. Ang mga taong iyon ay malinaw na kanilang mga tao. Bakit nila aatakihin sila ngayon? Bugbugin sila ng husto. Ungol ng katulong ni Angus. Itong grupo ng mga tao na biglang sumulpot ay pinangunahan ng katulong ni Angus. Kagabi, ang katulong ni Angus ay sumusunod sa likod ng sasakyan ni Ariel, naghahanap ng pagkakataong iligtas si Angus. Sinong mag-aakalang may biglang sumulpot na grupo ng mga tao at aatakihin ang sasakyan ni Ariel? Upang maprotektahan si Angus, ang katulong ni Angus ay kailangang makipaglaban sa mga taong iyon na lumitaw ng wala saan. Ang mga taong iyon ay likas na ipinadala ni Dwayne. Matapos silang awayin ng katulong ni Angus, bagamat pinigilan niya ang mga ito at pinigilan ang mga ito na salakayin ang sasakyan ni Eric, hindi na niya nagawang sundan pa ang sasakyan ni Eric dahil dito. Buti na lang at gumawa ng ingay si Dwayne para sa operasyong ito. Kaya naman, bagamat nawala ng target ang assistant ni Angus at hindi alam kung saan nagmaneho ng sasakyan si Eric, mabilis niyang nalaman ang tungkol sa desisyon ng mga nakatataas at ang mga aksyon ni Dwayne sa pamamagitan ng iba pang mga channel ng impormasyon. Bilang katulong ni Angus, tiyak na alam niyang hindi magkasundo ang kanyang amo at si Dwayne. Kaya naman, hindi na nagulat ang assistant ni Angus sa ginawa ni Dwayne, bagamat galit siya. Gayunpaman, alam din niyang sa paglahok ni Dwayne, mas malalagay sa panganib ang kanyang amo. Kaya naman, dali-dali siyang nagtipon ng ilang tao at saka pumunta sa kakahuyan.
Bilang katulong ni Angus, mayroon pa rin siyang mga koneksyon. Alam niyang kung magpapatuloy ito, mamamatay ang kanyang amo. Hindi sa kamay ng mga taong iyon mula sa Fengli Nation, kundi sa kamay ni Dwayne. Kaya naman, maaari lang niyang piliin na harapin si Dwayne ng direkta.